Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema, magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Amen. Kaya ng Diyos, tayo patuloy na magpuri at magpasalamat sa ating dakilang Diyos Ama. So before anything else, tayo muna po humingi ng gabay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ama, maraming salamat po sa gabing ito. Sa kalayaan na pinagkaloob mo sa amin, makarinig yung Ama, una sa lahat, kami po ay nagpapalinis. Ito. Pusot kaisipan, Panginoon, kung may mga bagay na hindi kay kalugod. Lord, kami po ay humihingi. Patuloy niyo po kaming paging dapatin sa pagtanggap sa iyo, sa pagtanggap pagkat ang salita mo. Ama, dalangin din po namin ng gabay at patnubay, iyong banal na Espiritu. Pagkat inaamin namin na kulang ang aming pangunawa kung wala po kayo. Kaya gabayan niyo po kami, pagkalooban ng tenga na marunong makinig, pusong marunong tumanggap sa iyong mga salita. We ask for your double portion of your anointing be upon our brothers and sisters
ministers na gagamitin mo sa gabing ito mula sa praise and worship, music ministry, at lalo't higit sa lahat sa magbibigay po ng mga banal na salita. Thank you, Father God. Again, binabalik namin sa iyo ang nakamataas na kapurihan, dakilaan at kaluwalhatian. Ito ang samot dalangin namin sa matamis na pangalan iyong anak na si Amen. Yan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Napakaganda ng ating Panginoon sa patuloy na pagbibigay sa atin ng pagkakataon na kagaya nito. Mga kapatid, patuloy po namin kayong ayahan na bisitahin ang ating YouTube channel, Comfy Media. Create your own account and subscribe. Madami na po yung ating nai-upload, videos, at iba't ibang paunti-unti na pagtatransfer, paglilipat natin ng mga YouTube ng ating mga old videos from FB, mga kapatid. Napakagandang buksan sapagkat mapapanood natin past events natin, original songs, doon na tayo sa ating sa account natin, Facebook account. So sa ngayon po ay June 4, 2025. Hindi po natin makakalimutan ang ating mga kapatid na nagse-celebrate ng kanilang special day. Happy birthday, mga kapatid, sa pangunguna ng ating Sister Grace Perez, Sister Joycinette Martinez, Sister Apple Batingan, Sister Mave Lalog, and Sister Hasmin Napak. Happy birthday and enjoy your day. Happy birthday muli, mga kapatid, and enjoy your day. So, ihanda na po natin ang ating mga sarili. Tawagin natin mga kasama natin sa bahay upang sama-sama tayong magpuri at dakilain ating Diyos Ama. Let's welcome the praise and worship team. Praise God! Magandang gabi po sa ating lahat. Another Wednesday Bible study to study His Word. Thank you, Lord, for this day. Amen, amen, hallelujah. Napakabuti ng ating Panginoon sapagkat palagi niya tayong binibigyan ng pagkakataon upang makaapit, makasamba, at makapag-aral ng kanyang banal na salita. Hallelujah, hallelujah. Kaya tayo ay umawit ngayon sa Panginoon sapagkat ito ang araw na ginawa ng Diyos para tayo magsaya at magdiwang. Kaya awit tayo sa Panginoon. Hallelujah. Mahal ko ang Panginoon. Hallelujah. Mahal ko ang Panginoon, pagkat ako'y dinirinig niya ako sa dalangin ko't hibig. Ako'y kanyang dinirinig sa tuwing ako'y tumatawag. Kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. Mahal ko ang Panginoon, pagkat ako'y dinirinig niya ako sa dalangin ko't hibig. Ako'y kanyang dinirinig sa tuwing ako'y tumatawag. Kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. Manali ka o puso
magtiwala, pagkat siya ay mabuti, di marunong magpabaya. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, dalang ko't dalangin mo, pinirinig niya. Mahal ko ang Panginoon, pagkat ako'y dinirinig niya ako, sa dalangin ko't hibig, ako'y kanyang dinirinig, sa tuwing ako'y tumatawag, kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, pagkat siya ay mabuti, di marunong magpabaya. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, dalang ko't dalangin mo, pinirinig niya. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Si Yahweh ay tapat sa kanyang salita, at maaasahan ang kanyang ginawa. Si Yahweh ang sabi, nagbibigay lakas, sa daranan ko'y siyang nag-iingat. Yahweh tapat, si Yahweh ay tapat sa kanyang salita, at maaasahan ang kanyang ginawa. Si Yahweh ang sabi, nagbibigay lakas, sa daraanan ko'y siyang nag-iingat. Si Yahweh ay tapat, si Yahweh ay tapat sa kanyang salita, at maaasahan ang kanyang ginawa. Si Yahweh ang sabi, nagbibigay lakas, sa daraanan ko'y siyang nag-iingat. Sa daraanan ko'y siyang nag-iingat. Sa daraanan ko'y siyang nag-iingat. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon, sa pagiging tapat mo palagi sa iyong mga hinirang. Salamat po, Panginoon. Tunay na ikaw ay palaging nariyan. At anumang pagsubok ang aming pagdadaanan, lagi mo kaming sasamahan. Salamat po, Panginoon. Salamat sa iyong katapatan. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Anumang pagsubok, anumang suliranin, di ako mangangamba, pagkat kasama kita. Anumang pagsubok, anumang suliranin, di ako matatakot, pagkat
nariyan ka sa piling ko. Minsan pa, hallelujah, anumang pagsubok, anumang pagsubok, nariyan ka, anumang suliranin, kasama kita. di ako mangangamba pagkat kasama kita. Anumang pagsubok, Nariyan ka, anumang suliranin, kasama kita. di ako matatakot pagkat nariyan ka sa piling ko. Yahweh ang iyong pangalan. O Yahweh, ikaw ang aking kalakasan. O Yahweh, tunay kang maaasahan. O salamat sa pag-ibig ko. Hallelujah, anumang pagsubok, Anumang pagsubok, nariyan ka, anumang suliranin, kasama kita. di ako mangangamba pagkat kasama kita. Anumang pagsubok, Nariyan ka, anumang suliranin, kasama kita. di ako matatakot pagkat nariyan ka sa piling ko. Yahweh, Yahweh, Yahweh ang iyong pangalan. O Yahweh, ikaw ang aking kalakasan. O Yahweh, tunay kang maaasahan. O salamat sa pag-ibig ko. Kay buti mo sa buhay ko, hallelujah, Panginoon. Pag-ibig mo'y nararanasan bawat saglit. Wala na akong masasabi pa kundi pasasalamat. Ang buhay ko'y alay sa'yo. Kay buti mo sa buhay ko, Panginoon. hallelujah, Pag-ibig mo'y nararanasan bawat saglit. Wala na akong masasabi pa kundi pasasalamat. Ang buhay ko'y iaalay sa'yo. Kay buti mo, Panginoon, pasasalamat ang handog ko sa'yo. Hallelujah. Kay buti mo, Panginoon, pasasalamat
ang handog ko sa iyo. Kay buti mo. Kay buti mo, Panginoon, pasasalamat ang handog ko sa iyo. Kay buti mo, Panginoon, pasasalamat ang handog ko sa iyo. Pasasalamat ang handog ko sa iyo. Pasasalamat ang handog ko sa iyo. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa iyo. We thank you, Lord. Kay buti mo You sa are worthy. Napakabuti mo sa dapat dapat Diyos. Hallelujah. Ikaw ang aming Diyos. Hallelujah. Ikaw ang aming hari, Panginoon naming lahat. Hallelujah. Kay buti mo sa aming Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. We praise you, Lord. We glorify your name. Hallelujah. Praise you. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Salamat sa Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Napakasarap umawit, Panginoon. Kasabay po ba tayo mga kapatid? Thank you, music ministry. Glory to God. Mga kapatid, sa pagpapatuloy natin to continue with our series which is all about the book of the Romans, let us all welcome a co-minister and co-patriarch, Minister Jerry Orlina, to conclude chapter 11 ng Romans. Let's welcome our brother. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid sa Panginoon. At salamat sa Panginoon at tayo po'y binigyan ng pagkakataon na muling mag-aral ng kanyang mga salita. Sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namutawi sa bibig ng ating Panginoon. Ngayon po, itutuloy po natin ang Romans 11. Pero dito po ako babasa sa verse 28 hanggang 32. Babasahin ko na po. Dahil tinanggihan ng mga Israelita ang magandang balita, sila'y naging kaaway ng Diyos. At kayong mga hintil ang nakinabang. Ngunit dahil sa sila ang mga hinirang ng Diyos, sila'y mahal pa rin niya, alang-alang sa kanilang mga ninuno. Sapagkat hindi nagbabago ang isip ang Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Noon, kayong mga hintil ay hindi sumunod sa Diyos. Ngunit ngayon, kayo ay tumanggap ng habag ng Diyos nang sumaway ang mga Hudyo. Gayon din naman, dahil sa habag ng Diyos na inyong naranasan, sinuway naman ngayon ng mga Hudyo ang Diyos, nang sa gayoy, maranasan din nila ngayon ang kanyang habag. Sapagkat hinayaan ng Diyos na mapaalipin sa pagsuway ang lahat ng tao upang maipadama niya sa kanila ang kanyang habag. Ito po ang salita ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos Ama sa langit, sa pamamagitan ng banal na Espiritu at sa inyong anak na si Jesus, patnubayan niyo po kami sa gabing ito, wisdom, insight, revelation, Lord, double portion of your anointing from the Holy Spirit. I can do nothing without you, Lord.
Muli, salamat po. Mangusap po kayo. Kami pong lahat ay makikinig sa pangalan ni Jesus. Amen. So, purihin po ang ating Panginoon. So, bago po ako lubusang mag-aral ng salita ng Diyos tayo, batiin ko lang po yung mga kapatid natin dyan, sa Compi Family, sa Compi Mendez, Outreach. Magandang gabi po sa inyong lahat. At sa mga prayer meetings po sa Metro Manila, sa Marcelo, and Mahogany. At salamat po. At muli tayong binigyan ng pagkakataon ng Panginoon para makapag-aral po ng kanyang salita. Purihin ng Diyos. Ngayon po mga kapatid, dadako po tayo sa lesson natin. Dito po sinabihan ni San Pablo ang mga Kristiyano, yung tinatawag na Christian Gentiles sa Church of Roman. No? Christian Gentiles sa Church of Roman. Ang sabi niya po rito sa sinulatan niya. Ito po ang sabi niya sa verse 25. Mga kapatid, isang hiwaga ang nais kong malaman ninyo upang hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. So, sinabihan niya ng mga Christian Gentiles sa Romans, sa Church of Romans. Kasi po, dito kasi, nung mga Kristiyano sa Roma, nagkaroon po sa kanilang kaisipan na dahil sa pagsuway ng mga Israelita, hindi pagtanggap sa mabuting balita, kasi ito po mga Israelita, mga Hudyo, ito po yung bayang pinili. At sa kanila po ipinagkaloob ang batas ng Diyos at sila po ang nakatanggap ng mga pangako ng Diyos para po talaga sa kanila yan. At sa kanilang paglilingkod, talagang masidhi po silang sumusunod. Dito po sa Romans 10, basahin ko lang po verse 3. Ito po yung dahilan ng hindi nila pagtanggap sa mabuting balita. Dahil hindi nila kinilala ang katuwirang mula sa Diyos at nagsisikap silang gumamit ng sarili nilang pamamaraan. Hindi sila sumusunod sa pamamaraang itinakda ng Diyos, sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautusan upang mapawalang sala ang sinumang sumasampalataya sa Kanya. Yan po ang mga Hudyo. Talagang masigasig sa paglilingkod sa Panginoon, sa kanilang pagsasakripisyo, sa kanilang pagsunod sa batas ng Diyos. Talagang yun po ang naging dahilan. At talagang taos-puso naman ng kanilang paglilingkod. Kaya ang ano lang po, sa pamamaraan nila, hindi sa pamamaraan ng ating Panginoon. Dahil doon, tinanggihan nila ang mabuting balita. Si Jesus ang Mesiyas, ang tagapagligtas, ang makapag-aalis ng kasalanan. Dahil doon, nung mabuting balita, sa Ephesians 3, babasahin ko muna po sa inyo. Ephesians 3 verse 3. So, naibigay ko na po sa inyo yung dahilan kung bakit tinanggihan ng mga Hudyo ang mabuting balita. Pero, ito po yung hiwaga na nais paabot ni San Pablo sa mga Church of Romans, sa mga Christian Gentiles sa Romans. Tulad ng naisulat ko na ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang hiwaga. Ano ba yung hiwaga rito? At habang binabasa ninyo ito, malalaman ninyo kung ano ang pagkaunawa ko sa hiwaga tungkol kay Kristo. Ito'y hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon. So, sa mga Hudyo, hindi ipinaalam sa kanila ang tungkol kay Kristo, kaya ito'y nananatiling hiwaga para sa kanila. Ito'y hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon. Ngunit, inihayag ngayon ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim. Sa pamagitan ng magandang balita, ang mga hintil ay bahagi rin sa mga pagpapala ng Diyos tulad ng mga Hudyo.
kabilang din sila sa isang katawan at may bahagi sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. So, dahil sa tinanggihan po ng mga Hudyo ang mabuting balita, na sa pagkaunawa nila at pagkaalam nila na sila talang sa pamagitan ng kanilang pamamaraan, sa pamagitan ng kanilang relihiyon na Judaismo, tapos sa kanila ibinigay ang salita ng Diyos, ang batas ng Diyos, ang pangako ng Diyos, sumusunod sila. Ang alam po nila, ligtas talaga sila. Sigurado sila sa kanilang kaligtasan. Kaya nung ibigay ang mabuting balita tungkol kay Kristo, tinanggihan po nila yon, mga kapatid. Pero nang tanggihan nila yon, pinagpala rin tayong mga hintil. No? Pinagpala tayong mga hintil. At ito ang lihim sa pamagitan ng magandang balita, ang mga hintil ay may bahagi rin sa mga pagpapala ng Diyos tulad ng mga Hudyo. Kabilang din sila sa isang katawan at may bahagi sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus nang sumampalataya tayo sa ating Panginoong Jesucristo. So, wala na pong pagkakaiba ang Hudyo at ang hintil. Alam nyo kasi, ang mga Hudyo kasi chosen race, bayang pinili talaga yan, people of God. Ang mga Gentiles, ang turing ng mga Hudyo, pagano, mga makasalanan, sinner. Kumbaga, hindi ipinagkaloob sa nila ang batas ng Diyos. Alam nila sila lang yung chosen race. Kaya nga po, dahil doon sa pagiging panatiko nila sa kanilang pagsunod sa kanilang reliyon, nang ibigay ang magandang balita tungkol kay Kristo, hindi po nila tinanggap. At dahil doon, naging blessing para sa atin, mga hintil, ang pagtanggi ng mga Hudyo. Kaya alam po, dito po sa Romans 11, sinabihan nga po ni Saint Paul ang mga Christian Gentiles sa Romans. Kasi nga, dahil sa silang supreme power na bansa noong panahon na yon, sakop nila ang Israel, ang mga Hudyo. Kaya nagkaroon sila ng kaisipan na sabi kasi sa verse 25, balikan ko lang sa Romans 11, verse 25, ito po sabi, mga kapatid, isang hiwaga ang nais kong malaman ninyo upang hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. So, naging mataas po sila, naging palalo, naging mayabang. Kasi alam nyo kung bakit. Sa tingin kasi nila, dahil silang supreme power, sinakop nila ang Israel, sa tingin po nila, sila na yung pinalit sa bayang pinili. Kaya sabi ni San Pablo, upang hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Pinaliwanag po sa kanila ni San Pablo yan, mga kapatid. Kasi nga, biro mo, nagkaroon sila ng thinking na sila na yung chosen race, itiniwid sila ni San Pablo. Kasi maliwanag po sinabi sa binasa natin na ito pong nakalagay dito sa verse 28, may pangako ang Diyos. Diba? Ito po. Dahil tinanggihan ng mga Israelita ang magandang balita, sila'y naging kaaway ng Diyos at kayong mga hintil ang nakinabang. So, pumasok po sa kanilang mga Christian Gentiles sa Romans, pumasok po sa kanila yon na pinalitan na ang mga chosen people. Parang sila na. So, kaya itiniwid po ni San Pablo na hindi dapat ganyan. Ito po ang totoo. Ang hiwaga tungkol sa mga hinirang ng Diyos. Mahal pa rin ng Diyos ang mga bayang hinirang, ang mga Hudyo. Basahin ko lang po sa 28. Dahil tinanggihan ng mga Israelita ang magandang balita, sila naging kaaway ng Diyos at kayong mga hintil ang nakinabang. Ngunit dahil sa sila ang mga hinirang ng Diyos, sila'y mahal pa rin niya. So, mahal pa rin ng Diyos ang mga Israelita. Prerogative ng Diyos yun, mga kapatid. Alam nyo kung bakit mahal sila ng Diyos? Kasi alam nyo, ito, may nakalagay din dito, dahil sa kanilang mga ninuno. Sa verse 29,
sapagkat hindi nagbabago ang isip, ang Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Irrevocable po nung pagtawag at kaloob ng Diyos sa kanyang bayang hinirang. So, pinaalalahanan niya, kumbaga sinabihan niya na huwag maging palalo ang mga Christian Gentile sa Romans. Kasi nga, iba na yung nagiging kaisipan nila. Sa tingin nila sila yung pinili ng ating Panginoon. Ngayon mga kapatid, sa verse 30, noon kayong mga hintil ay hindi sumusunod sa Diyos, ngunit ngayon kayo ay tumanggap ng habag ng Diyos nang sumuway ang mga Hudyo. Totoo naman yon. So gayon din naman, dahil sa habag ng Diyos na inyong naranasan, sinuway naman ngayon ng mga Hudyo ang Diyos nang sa gayoy maranasan din nila ngayon ang kanyang habag. Ito po maganda to mga kapatid. Alam po ninyo, either Jews or Gentiles, anumang lahi, mga kapatid, no? Sobrang kapangyarihan ng Diyos at grasya ng Diyos sa atin. Either Jews or Gentiles, ang sabi ng Bible, no one is righteous. All have sinned. We are destined to death. At ang kabera ng kasalanan ay kamatayan. Wala pong matuwid kahit isa. Walang kalugod-lugod sa harap ng ating Panginoon. Lahat ay nagkasala. Ang mga Hudyo, bagamat sa kanila ibinigay ang batas, ang kautusan ni Moses at sinabi ng mga propeta, hangad po nilang sumunod, pero wala pong nakasunod sa batas. Lahat po ay hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Maging ang mga Gentiles, no one is righteous. All have sinned. Basahin ko lang po dito sa Galatians 3:22. Ngunit ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao'y alipin ng kasalanan. Kaya't ang ipinangako ng Diyos ay matatanggap sa pamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus na ibibigay sa lahat ng sumasampalataya. Kaya it is by God's grace that you have been saved through faith in Jesus. Hindi ito mula sa ating mga gawa kaya tayo naligtas. Dahil sa agandahang loob ng Diyos. Pag sinabing regalo o God's gift o kagandahang loob ng Diyos, hindi natin hiningi, hindi natin binili, hindi dahil sa mabait tayo, hindi dahil sa nagkakawang gawa tayo. Kaya po tayo naligtas dahil sa agandahang loob ng Diyos, dahil po sa ating pananalig sa ating Panginoong Hesukristo. Alam po ninyo, nang ibigay ang batas sa tao, ipinakilala ng batas ang ating mga pagkakasala o kamalian. Ang hangad ng batas, ang hiningi ng batas, righteousness, obedience, wala pong Kaya po ang purpose ng batas, ipinakikita dyan na ang Diyos lang ang perpekto. Ang tao, humanity's imperfection. No? Laws, nung batas po, mga kapatid, it show God's perfection. But in humanity's imperfection. Yan po. Kaya pagdating po sa kaligtasan, hindi ito nakabase sa pamagitan ng good works. Ang kaligtasan po ay kusang loob na ibinigay sa atin ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo, at ang sino mang sumampalataya ay hindi mapapahamak, bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Alam po ninyo, meron po ako itong isang nabasa. Dito po sa 32. Sabi rito sa Romans 11:32. Ito nga po yung sinasabi ko po kanina. Sapagkat hinayaan ng Diyos na maalipin sa pagsuway ang lahat ng tao. Ang totoo po niyan, hindi hinayaan ng Diyos.
na ang tao ay maalipin sa kasalanan o sa pagsuway. Kaya lang po tayo napaalipin sa kasalanan o sa pagsuway dahil hindi natin nasunod ang hinihingi ng batas. Pero kahit kailan po, hindi po hinayaan ng Diyos na tayo maging alipin ng kasalanan. Kaya dahil sa kasalanan, dahil sa pagsuway, tayo po ay naging alipin ng pagsuway o kasalanan. Kaya lahat ng tao po nagkasala. Kaya kinakailangan po natin ang habag ng Diyos. Kinakailangan ipakita, ipadama niya sa atin ang kanyang habag. Sa Romans 5:8, tignan po natin. Romans 5:8. Ito po sabi rito. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Kaya't sa pamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala at tiyak na maliligtas tayo sa poot ng Diyos. Kaya nahahabag talaga ang Diyos sa lahat ng tao. Uulitin ko po, either Jews or Gentiles, kinakailangan po ng habag ng Diyos. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Siya po ang habag ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, si Kristo, na nag-alay ng buhay para sa ating lahat, para tubusin tayo sa ating mga kasalanan, mga kapatid. Kaya nakaka-bless po itong pag-aaral na to, na hindi po tayo inalipin, hindi po papayag ang Diyos na tayo maging alipin ng pagsuway o alipin ng kasalanan. Mga kapatid, at hindi po yan plano ng Diyos sa atin. Ang plano ng Diyos sa atin, magkaroon tayo ng buhay na wala hanggan kasama ang ating Panginoon. Ang plano ng Diyos sa atin, maligtas tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. Ang plano ng Diyos sa atin, lumapit tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Kapatid, yan po ang magandang balita. Tanggapin po natin ang magandang balita. Let us embrace the gospel of our Lord Jesus Christ. Alam po ninyo, sa bawat Kristiyano, sa individual na Kristiyano, hayaan po natin na maghari ang Panginoong Hesus sa ating buhay. Kung ano yung gusto ng Diyos sa ating buhay, payagan po natin. At napakaganda ng kanyang hangarin sa ating lahat. Naalala ko yung pag-aaral natin sa Ephesians 4, verse 15 to 16. Speaking the truth in love. So, nung truth dyan si Jesus, nung love dyan si Jesus pa rin. Kaya, ang bawat Kristiyano, ang bawat churches, ang bawat gawain ng Panginoon, si Kristo po ang head. At pag si Kristo ang head, ang pag-uusapan po sa church, buhay ni Kristo, katuruan ni Kristo, kung ano yung gusto ni Kristo, kung ano yung pinagagawa ni Kristo, yun po ang gagawin ng church kasi siya po ang head. Ngayon din po sa buhay natin, tayong lahat na nakatanggap ng kaligtasan, kapatawaran, kalayaan, sa kapangyarihan ng kasalanan, sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, payagan po natin sa buhay natin na ang Panginoong Hesus maghari sa ating buhay. Matatanggap natin ang lahat kung ano if you belong to Christ. Galatians 3:29. If you belong to Christ, you are the descendants of Abraham. You will receive what God has promised. Kung ano yung pinangako ng Diyos, either Jews or Gentiles, pareho po tayo ng pagpapala na ibibigay ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So, purihin ng Diyos, mga kapatid. Napaka-bless po ng gabing ito. Kaya, muli, nahabag ang Diyos sa lahat ng tao. Kinakailangan po ng pag-ibig ng Diyos. Kinakailangan po sa buhay ng tao ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi po basihan ang pagiging mabait, hindi po masama. Lahat po ng mabubuting gawa, pagkakawang gawa, pagsunod kay Kristo, paglilingkod sa iglesia, yan po ay bunga ng ating pagmamahal kay Kristo, bunga ng pagmamahal ni Kristo sa atin, bunga ng kamatayan ni Kristo, bunga ng ating relasyon kay Kristo, bunga ng ating pakikipag-ugnayan kay Kristo. Lahat po ng ating ginagawa ngayon ay
dahil sa ating Panginoong. So, God is always at work in you to make you willing and able to obey His own purpose. Ulitin ko, mahal ng Diyos ang kanyang mga hinirang. Either Jews or Gentiles. Lahat tayo ay mahal ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Salamat po. 2 Timothy 2:2.